Oy, kamusta? Pagod na ba sa problema? Relax ka muna. Ako na ang bahala sa kwento. Di ko na papatagalin pa. Tara, let's go! Ang mahirap na babae unang beses na tumapak sa party ng upper class. Dito nagtitipon ang pinakamayayaman at pinakasikat na tao sa Korea. Ang mga pwedeng pumasok dito, hindi lang mga batang mayayamang may maraming pera at ari-arian, kundi pati mga kilalang tao sa business world. Lahat ng suot nila ay mga luxury items at puro limited edition. Tiningnan ni Ahri ang buhay ng upper class. Dahil sa pagpapakilala ng best friend niya, nakalapit siya sa mga taong ganitong level. Dinala ni Minhye si Ahri sa isang grupo ng mga tao. Lahat sila mayayaman at bawat isa ay may mahigit 200,000 followers sa Instagram. Nang makita ng tatlong best friends ni Minhye ang mamahaling designer clothes ni Ahri, agad nilang inassume na mayaman si Ahri. Sinabi rin ni Minhye na nag-aral daw si Ahri sa Ivy League School kaya biglang nagbago ang tingin ng iba mula sa pangmamata hanggang sa respeto. Ang taong parehong maganda at matalino siguradong galing sa napakagandang family background. Hindi ito itinanggi ni Minhye at tuloy lang siya sa pakikipagkwentuhan. Mula umpisa hanggang dulo, wala talagang chance magsalita si Ahri. Sa sandaling iyon, napansin ng lahat ang isang babaeng papalapit. Ang pangalan niya ay Si-hyun, isa ring sobrang sikat sa upper class. Hindi lang siya anak ng isang congressman na may 5-year term, president pa siya ng isang malaking company. Tinatayang masigit sa 1 trillion won ang total assets ni Si-hyun. Pero nakakagulat, ang totoong may-ari ng dress na suot ni Ahri ay si Si-hyun. May isang tao sa grupo na nagtanong ng curious, kaya hindi alam ni Si-hyun kung paano sasagot at napatingin siya kay Ahri. Dahil nakatitig sa kanya ang lahat, sobrang napahiya si Ahri. Dahil sa pagka-awkward ni Ahri, nakita ng mga kaibigan ni Minhye ang totoong kalagayan niya. Nang hindi alam ni Ahri ang isasagot, biglang nagsalita si Junkyung para iligtas siya. Nang makita ito ng ibang girls, nagsimula silang magtanong kay Ahri kung paano sila makakapag-enroll sa Ivy League School. Sa oras na iyon, alam ni Ahri na kapag nagkunwari pa siya, siguradong mabubuking ang mahirap niyang background. Kaya sinabi niya ng diretsahan ang buong story na nabankrupt ang pamilya niya at kailangan pa niyang mag-drop out bago niya matapos ang school. Nagulat ang lahat ng girls nang marinig nila iyon. Ang pinakanapahiya pa rin ay si Minhye dahil siya ang nagdala kay Ahri doon. Alam ni Ahri na hindi na siya welcome sa lugar na iyon kaya naghanda na siyang umalis. Pero sa sandaling iyon, dumating si Binimom at sinampal si Minhye. Si Binimom yung kaka-refuse lang na papasukin sa party. Sigurado si Ahri na hindi niya inexpect na ang incident na ito ang tuluyang magbabago sa mahirap niyang buhay. Nag-away si Binimom at si Minhye dahil sa mga rumors. Mula sa close friends hanggang sa enemies, sinadya rin ni Minhye na hindi papasukin si Binimom sa party. Si Binimom naman tuloy-tuloy na sinisiraan si Minhye sa harap ng lahat. Hinila pa ni Binimom ang buhok ni Minhye. Nakita ni Ahri na binubuli si Minhye at hindi niya kayang manatiling nakatayo lang. Kaya tumayo si Ahri para pigilan si Binimom. Nagalit si Binimom at binuhusan niya ng wine ang dress ni Ahri. Sobrang mahal ng dress na iyon na kahit ibenta ni Ahri ang bahay niya, hindi pa rin niya mabibili ulit. Hindi na nakapagpigil si Ahri nang makita niyang tuloy pa rin ang paninigaw ni Binimom. Hindi na siya nakapagpigil. Sinampal agad ni Ahri si Binimom ng malakas. Pagkatapos noon, sinabi ni Ahri na ang mayamang hindi nag-iisip, lalabas ang pangit niyang ugali at mapapahiya siya. Dahil sa sinabi ni Ahri, naging katatawanan si Binimom sa lahat. Pagkatapos magsalita ni Ahri, umalis siya ng may kumpiyansa. Nakakuha ng atensyon ng lahat sa party ang incident na iyon at may isang lalaking magiging right-hand man ni Ahri sa future. Paglabas ni Ahri, nakita niya ang marumi niyang damit at nag-alala siya dahil wala siyang pera pambayad. Sa sandaling iyon, may lalaking lumapit sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang si Seon-hyuk, ang creator ng celebrities. Pagkatapos niyang makita ang away ni Ahri sa party, agad niyang na-realize ang hidden value niya. Gusto ni Seon-hyuk na sumali si Ahri sa company niya, kaya dinala niya si Ahri sa professional makeup room. Makeup room iyon na pang celebrities talaga. Basta may mahigit 1,000 followers si Ahri sa social media account niya, pwede na siyang mag-enjoy ng VIP services dito ng libre. Akala ng lahat, ginawa ang place na ito para pagsilbihan ng celebrities, pero ang pinaka-nakikinabang talaga ay ang boss dito, dahil maraming sponsors ang pumupunta para mag-invest. Ang kailangan lang gawin ng celebrities ay mag-take ng ilang pictures sa phone nila at i-post sa Instagram, tapos itag ang brands o sponsor sa post. Sa ganitong paraan, kikita ang makeup company ng bahagi ng profit. Pagkatapos ipaliwanag ni Seon-hyuk ang power ng VIP service, dinala niya si Ahri sa next room. Puno ang room na ito ng mamahaling dresses mula sa malalaking brands. Lahat ng celebrities na may 10,000 followers sa social media accounts nila, automatic na pwedeng pumasok dito. At pwede pa silang humiram ng clothes ng libre dito. Habang mas marami ang followers nila sa social media accounts, mas malaki ang discount na makukuha nila. Halimbawa, itong magandang babaeng nagyo-yoga. Ang yoga outfit na suot niya, mas mura pa sa 10,000 won. Pero dahil sa kanya, nabenta ang outfit ng 15,000 won. Sa loob ng 30 minutes, nakabenta siya ng 5,000 outfits. O halimbawa, itong girl,
Kailangan lang mag-post ng simpleng photo, tapos yung thermos sa photo, nakakuha ng curiosity ng maraming tao. Dahil doon, mabilis na nabenta ang thermos. Habang mas marami ang tasks na natatapos ng celebrities, mas mataas ang reward na natatanggap nila. Kaya sa society ngayon, celebrities ang pinakamalakas kumita. Pag narinig ni Ahri ang benefits ng pagiging celebrity, hirap pa rin siyang maniwala. Pumili siya mismo ng magandang dress. Pag sinuot niya ang dress, tumingin siya sa sarili niya sa salamin. Habang ginagawa niya iyon, tumabi si Seonhyuk at kumuha ng ilang photos ni Ahri. Kasabay nito, nagpakita rin siya ng pagsisisi at nagkwento ng malungkot na story. Sa ngayon, 1,000 followers lang daw ang meron si Ahri, kaya pansamantala, wala pa siyang karapatang humiram ng mga gamit dito. Ang pinakamalaking pwede niya sa ngayon ay magpa-picture lang. Doon lang na-realize ni Ahri na sobrang lakas ng public opinion at sobrang lakas ng influence ng celebrities. Ang nangyari ngayong araw, talagang binago ang pag-iisip ni Ahri. Sa oras na iyon, nagsimula na rin siyang magkaroon ng sarili niyang mga desire. Pero walang magandang bagay na basta na lang dumarating. Dahil maingat siya, hindi agad sumagot si Ahri kay Seonhyuk. Pero yung dalawang nangyari pagkatapos nito, tuluyang binago ang original niyang intensyon. Una, kailangan bayaran ni Ahri ang dress na nadumihan niya. Priceless ang presyo ng dress na iyon dahil 3 lang ang meron sa buong mundo. Noong araw na iyon, pumunta si Sihyun sa laundry ng nanay ni Ahri. Dapat ipapalaba lang talaga ni Sihyun ang dress pero sinuot ni Ahri at nadumihan niya. Sa puntong iyon, sorry na lang ang nasabi ni Ahri. Inilabas pa niya lahat ng ipon niya. Gusto niyang bayaran ang utang sa dress ng paunti-unti pero sobrang bait ni Sihyun. Sa hindi malaman na dahilan, tumanggi siya sa compensation. Doon, unang beses talagang naramdaman ni Ahri ang pagitan ng mayaman at mahirap. Pangalawa, galing naman kay Minhye. Dahil sa nangyari last time sa party, pinag-uusapan ng anti-fans lahat ng balita tungkol kay Minhye. Kinabahan siya at gusto niyang ma-stabilize agad ang situation. Naghahanda siyang mag-imbita ng ilang celebrities sa store niya. Gagamitin ni Minhye ang popularity niya para makipag-cooperate sa kanila at magbenta ng products. Basta dumaan lang ang ibang girls, mabubura na raw lahat ng fake rumors tungkol kay Minhye. Pero hindi alam ni Minhye na may plano pala ang friends niya na saktan siya. Pagkatapos ng incident noong gabing iyon, ayaw na nilang maging friends ni Minhye. Pero pinag-isipan ni Sihyun ang situation. Sabi niya, kapag hindi sila pumunta sa livestream ni Minhye, sasabihin ng mga tao na sila yung mga nakakita ng gulo at iniwan ng kaibigan, kaya mas makakabuti raw kung pupunta sila. Kaya doon sila nagtipon sa cafe. Nang malaman ni Minhye na napilitan lang pumunta ang iba sa livestream niya, iniba niya ang target niya kay Ahri dahil si Ahri ang pinakamadaling ibuli. Kinaladkad ni Minhye si Ahri papasok sa livestream. Habang may 20,000 na nanonood, sobrang napahiya si Ahri at tinakpan niya ang mukha niya gamit ang kamay niya. Pero wala talagang magandang intensyon si Minhye. Noong nasa school pa sila, inakusahan si Minhye na minamaliit niya ang friends niya tapos na-isolate siya ng buong class dahil classmate din ni Ahri si Minhye noon. Sa livestream na ito, pinakiusapan ni Minhye si Ahri na tulungan siyang magpaliwanag sa netizens. Siyempre, alam ni Ahri na nagsisinungaling si Minhye, pero hindi pa rin niya in-expose ang totoong ugali ni Minhye. Sunod, gusto ni Minhye na malaman ng viewers na celebrities ang friends niya. Kaya inilabas niya yung murang makeup mula sa bag ni Ahri para ibenta. Nakita ng friends na nakatayo sa likod na yung makeup, 20,000 won lang ang halaga. Doon lang nila naintindihan na si Ahri hindi galing sa mayamang pamilya kundi simpleng murang seller lang. Sa sandaling iyon, nagkunwari si Minhye na naaawa siya. Itinulak ni Minhye ang makeup papunta sa cart para kay Ahri. Nagsinungaling pa si Minhye na nasubukan na raw niya ang products at sobrang okay daw ang quality. Ganoon nakita ni Ahri ang grabe at nakakatakot na consumption sa internet sa unang beses. Sa loob ng mas mababa sa kalahating oras, sold out agad ang inventory. Pagkatapos matapos ang livestream, pakiramdam ni Ahri parang clown siya nang makita niyang pinagtatawanan siya ng mga celebrities. Yung mabait lang ang hindi sumali sa usapan nila. Ang gap ng mayaman at mahirap, lalo lang nagpatingin sa kanila na minamaliit si Ahri. Bago umalis si Ahri, nagkunwari si Minhye na mabait at kinomfort siya. Doon lang nalaman ni Ahri ang totoong purpose ni Minhye sa paglapit sa kanya. Kahit tinulungan ni Ahri si Minhye na maibenta lahat ng products niya, ang gusto lang talaga ni Minhye ay gamitin si Ahri para malinis ang pangalan niya. Dahil dito, nag-away silang dalawa. Tumigil na si Minhye sa pagkukunwaring mabait at nagsalita siya ng may pangmamata. Minura pa niya ang pagiging mahirap ni Ahri. Akala rin ni Minhye, naiinggit lang si Ahri kaya raw siya umaasta ng ganun ka-unpleasant. Pagkatapos maranasan ni Ahri ang mga bagay na iyon, malinaw na sa kanya kung gaano kaimportante ang kumita ng pera. Kung pwede siyang maging celebrity, syempre magiging masaya siya. Kaya kinabukasan, pumunta si Ahri kay Seonhyuk para humingi ng contract. Syempre, may mga special requirements sa contract. Kailangan makipag-cooperate ni Ahri kay Minhye. Pero nung makita ni Minhye si Ahri, galit siyang tumalikod at umalis. Pero matapos siyang paulit-ulit payuhan ni Seonhyuk, nagbago ang isip niya at pumayag siyang makipag-cooperate kay Ahri. Pagkatapos, inilabas ni Seonhyuk ang phone niya para hanapin ang social media account ni Ahri.
Kagabi, mukha lang ni Ahri ang naipakita sa livestream ni Minhye, pero dahil doon, sobrang dumami ang followers sa social media account ni Ahri. Malaking chance ito para kumita ang company ni Seon Hyuk. Sa oras na yon, pumasok din si Ahri galing sa labas. Nakita ni Ahri ang frustrated na itsura ni Minhye at sobrang natuwa siya. Tapos, ginamit ni Ahri ang excuse na business cooperation para pilit na ayusin ang conflict nilang dalawa. Tapos, pumunta sila sa facility na ginawa para sa celebrities. Pagkatapos ng 30 minutes, natapos na silang mag-check-in. Yung mga celebrities na tumawa kay Ahri at Minhye kahapon, sobrang nagulat sa pagdating nila. Pero dahil may sarili ring rules ang company, napilitan na lang ang lahat na i-welcome sila. Pagkatapos mag-picture, lumayo si Ahri mag-isa. Pero sa sandaling iyon, biglang may dumating na fans dito. Nakakagulat, fans ni Ahri yung dalawang girls, kahit kakabukas lang niya ng social media account hindi pa katagalan. Pagkakita ng dalawang female fans kay Ahri, napansin nilang ang ganda ng suot niya at tinanong pa nila kung saan niya nabili ang damit. Nakita ito ni Minhye at nainggit siya kaya mabilis siyang tumakbo at hinawakan ang braso ni Ahri. Nagkunwari si Minhye na best friend ni Ahri at masayang nakipag-usap sa dalawang female fans. Tapos nagpicture silang apat. Pero pag uwi nila galing work, nakita ni Ahri na nagpost na online si Minhye. Pagbukas ni Ahri ng social media account niya, nakita niya na maraming fans ni Minhye ang nahanap ang nick niya. Sa comments, marami ring nagtatanong kung saan nabili ni Ahri ang shirt. Sinamantala agad ni Ahri ang pagkakataon, pumili siya ng 3 photos mula sa album at ipinost sa personal page niya. Tinag din ni Ahri sa baba ang mga stores kung saan niya binili ang damit niya. Pagkatapos mag-post ni Ahri, hundreds na tao agad ang nag-like sa kanya. Pero special na binantayan ni Ahri ang isang account na ang pangalan ay BB Famous. Sa mga sumunod na araw, inayos ni Ahri ang mga gamit niya at naghanda na siyang magbenta ng products under sa pangalan ng company. Nakatanggap si Ahri ng invitation mula kay Minhye. Inimbitahan ni Minhye si Ahri na pumunta sa fair na inorganize niya sa Friday. Emphasized pa ni Minhye na nag-reserve siya ng place para kay Ahri. Kaya kinabukasan, si Ahri at ang best friend niya, bit-bit ang malaking bag, pumasok sila sa fair. Pero pagpasok nila sa hall, doon nadiskubre ni Ahri na na-setup siya. Kasi ang mga nakadisplay dito, puro mamahalin at ang presyo ng bawat item umaabot sa millions of won. Samantalang si Ahri, puro mura lang ang dala niya rito. Dahil sa sobrang laking difference, agad na intindihan ni Ahri na niloko siya. Baka gusto ni Minhye na mapahiya si Ahri dito. Sinabi agad ni Ahri sa best friend niya na mag-empake na mabilis. Kailangan nilang umalis sa fair na ito agad. Pero kakasabi pa lang ni Ahri, narinig na niya ang boses ni Minhye mula sa likod. May kasama pa siyang ilang tao. Sabi ni Minhye, dinala niya raw si Ahri dito para tumulong sa work. Ang mahirap na tulad ni Ahri, wala raw karapatang maging guest dito. Sobrang nagalit si Ahri nang marinig iyon at napakuyom ang mga kamay niya sa galit. Hindi rin nakalimutan ng mga taong katabi niya na i-criticize ang murang items na dala niya. Nasaksihan ni Sihyun ang eksena at hindi na niya kinaya. Siya mismo ang nagsalita para ipagtanggol si Ahri. Pero biglang sumagot para kontrahin siya ang younger sister ng asawa ni Sihyun, si Chae-hee. Habang tinatawanan siya ng lahat, pinilit ni Ahri na kontrolin ang galit niya. Sinubukan niyang hilahin palayo ang malaking bag, pero ilang hakbang pa lang si Ahri, bigla siyang natisod. Agad na patingin ang lahat dahil sa pagkadapa niya. Nahulog din palabas ng bag ang crystal ball. Nakita ito ng mga celebrities sa likod at nagsimula silang magchismisan. Sa sandaling iyon, may isang binatang lumapit sa harap ni Ahri. Tinulungan niyang pulutin ang crystal ball na nahulog sa sahig. Tapos may sinabi siya na ikinagulat ng lahat. Akala ko iniwan mo na ako at umalis ka na, pero hindi ko in-expect na nandito ka, ginagawang biro ang lahat. Kaya dahan-dahang itinaas ni Ahri ang ulo niya para tingnan ang lalaking nasa harap niya. Tuloy-tuloy pa rin ang chismisan ng mga celebrities sa likod. Ito si Jun Kyung, isang sobrang sikat na tao sa financial world. Magalang na iniabot ni Jun Kyung ang kamay niya para patayuin si Ahri, na bigla ang lahat ng nakakita. Hindi nila in-expect na kilala ni Jun Kyung ang mahirap na babae. Kaya nang umalis si Ahri at ang best friend niya sa fair, nagpaayos si Jun Kyung ng sasakyan para ihatid sila pa uwi. Sa oras na iyon, pilit pa ring inaalala ni Ahri kung ano ba ang connection nilang dalawa. Hindi na sila nagkita after nung party noong gabing iyon. Binalaan ni Ahri si Jun Kyung na simula ngayon, hindi na dapat masyadong close ang contact nila. Hindi rin maintindihan ni Ahri ang purpose ni Jun Kyung. Nung gabing umuwi siya, naalala niya ang nangyari kaninang umaga. Yun pala, nung tinulungan siyang tumayo ni Jun Kyung, may sinabi ito sa kanya. Sabi ni Jun Kyung, hindi raw siya gumagamit ng social media accounts, pero dahil kay Ahri, nag-open siya ng isa. Ginawa ni Jun Kyung ang lahat ng iyon dahil gusto niyang mas makilala si Ahri. Halatang gusto ni Jun Kyung si Ahri, pero hindi niya gets ang feelings nito. Bago matulog si Ahri, tiningnan niya ulit ang social media account niya. Tumaas na ang followers mula 5,000 hanggang 9,000. Marami ring pumupuri sa ganda niya sa comment section. Sa sandaling iyon, naalala ni Ahri lahat ng nangyari dati. Simula nung pumasok siya sa celebrity world, binubuli siya at minamaliit ng iba. Naging katatawanan si Ahri sa entertainment industry.
Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nagalit kaya gumawa siya ng isang bold na desisyon. Ginamit ni Ahri ang popularity niya para sabihin ang mga bagay na matagal na niyang tinatago. Ayaw na niyang maging katatawanan pa. Naiinis si Ahri sa mga taong pinupuri siya na parang prinsesa dahil sa ganda niya. Halatang ang post niya ay para mang-asar sa mga celebrities na iyon. Parang dinideclare niya na giyera iyon laban sa kanila. Akala ni Ahri, pag na-publish ang post, dadami ang followers niya, pero halos nasira ang career ni Ahri. Maraming celebrities na hindi alam ang story ang nagsimulang sermunan siya. Sinabihan nila si Ahri na tumigil na sa pagpapanggap na noble. Bukod pa doon, nag-iwan din ang netizens ng sobrang negative na comments. Dati may 9,000 followers si Ahri, pero ngayon nabawasan siya ng mahigit 3,000 followers. Pero may mga tao rin na pumunta sa personal pages ng 4 na taong minamaliit si Ahri para i-clarify ang situation. Para maiwasan ang pagsabog ng public opinion, nag-decide ang 4 na mag-livestream ng magkakasama. In-announce nila sa lahat na hindi raw nila kilala si Ahri. Sinabi rin nila na galing sa inggit at inferiority complex ang post ni Ahri. Dahil hindi raw pinayagang sumali si Ahri sa group nila, kaya sinubukan niyang pabagsakin ang 4. Pero hindi nila inexpect na ang mahirap na tulad ni Ahri, sisikat pala overnight. Pagkatapos mag-post ni Ahri ng article na binabanata ng 4 na celebrities na minamaliit siya, nasermunan din siya ng fans. Agad siyang pinuntahan ng company dahil sa status na pinost niya kagabi. Nawalan siya ng 4,000 followers, pati si Minhie na ka-work ni Ahri na damay din. Hindi napigilan ni Minhie na pagalitan si Ahri. Hindi rin napigilan ni Ahri na sumagot at makipagtalo. Pinatigil silang dalawa ni Seunghyuk. Tapos inilabas niya ang tablet niya, hinanap ang isang account at inilapag sa harap ni Ahri. Yun pala, dahil sa public outcry, may gumawa ng anti-fan account para atakihin si Ahri. Pagkatapos noon, hinarap din ni Ahri ang revenge mula sa fans ng mga celebrities na yon. Paglabas niya sa company, binuksan ulit ni Ahri ang phone niya. Pero nakakagulat, anti-fan accounts lang ang nakita niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ahri na sobrang unfair ng buhay. Siya mismo ang nag-hello sa BB Famous account. Nag-open up din si Ahri sa taong iyon tungkol sa nangyayari. Sabi naman ng BB Famous, alam na raw nila iyon. At mas lalo pang lumalabas na mas komplikado ang situation ngayon. Nung time na iyon, nag-text si Ahri para tanungin kung valid pa rin ba ang offer ng BB Famous kagabi. Pagkatapos niyang isend ang message, nagkaroon ulit ng pag-asa si Ahri kasi sinabi ng mysterious online friend na tutulungan siya. Sa oras na iyon, mas lalo pang sinisiraan si Ahri. Busy ang mga celebrities sa paglinis ng reputations nila. Ginamit pa nila ang fake accounts para atakihin si Ahri. Pero bago pa man lumipas ang isang gabi, sumabog ulit ang buong celebrity world. Maraming comments ang nag-mention ng story ng mga celebrities na iyon at ni Ahri. Normally, kung hindi aabot sa more than 1 million followers ang isang celebrity, hindi ito papansinin ng public, pero si Chae-hee, celebrity lang na may mahigit 6,000 followers. Paano nga ba niya nagawa yung ganong pagsabog? Sa oras na ito, mabilis nang nagsimulang ipagtanggol si Ahri ang mga netizens. Sumabog ulit ang social media dahil sa babaeng si Ahri. Pero ngayon, lahat sila nag-agree sa pagsermon niya sa mga taong iyon. Sabi rin nila, matagal na raw nilang kinaiinisan ang mga taong iyon. Galit na galit din sila na trinato si Ahri na parang alipin at inuutusan lang ng 4 na iyon. Suportado ng netizens si Ahri kasi totoo naman ang sinabi niya. Sa loob lang ng kalahating araw, sobrang dumami ang followers ni Ahri. Araw-araw ni-like ni Junkyung ang posts niya. Ngayong beses, finollow pa niya si Ahri. Pag-uwi niya, alam ni Ahri na lahat ng ito ay gawa ng BB Famous. Pero nung tinanong ni Ahri kung sino talaga siya, ayaw nitong ibunyag ang identity niya. Kabaliktaran ng saya ni Ahri, sobrang worried naman yung 4 na binanggit niya sa post. Kahit naliligo si Chae-hee, hindi niya nilakasang patayin ang comments. Sa oras na ito, umabot na sa tuktok ang galit ni Chae-hee kay Ahri. Hindi lang iyon, finollow din ni Junkyung si Ahri nang siya lang. Matagal nang lihim na may gusto si Chae-hee kay Junkyung. Sa side na ito, inimbitahan naman si Ahri ni Junkyung na kumain sa isang restaurant. Alam niya kung gaano kabigat ang public opinion na hinaharap ni Ahri nitong mga nakaraang araw. Kaya nag-decide siyang tulungan siya gamit ang nickname niyang Princess Maker dahil nakipag-date na siya sa mga girls na iba-iba ang background. Yun ang tawag sa kanya ng fans niya. Sinabi rin ni Junkyung kay Ahri na gusto niya siya. Tapos, nagyaya pa siyang mag-date sila. Susubukan daw nila mag-date ng ilang beses. Tapos kung compatible sila, magde-date pa sila ulit. Sa tulong ni Junkyung, mabilis na naging pinaka-hot na celebrity si Ahri. Yung magandang mukha niya at stylish niyang forma, nakakuha siya ng maraming fans. Kasabay nito, kumalat din ang rumor na nagde-date sila ni Junkyung. Lalo nitong pinataas ang popularity niya araw-araw. Umabot agad sa 90,000 ang followers niya at nagulat ang company niya sa bilis ng pagsikat niya. Sa next activity, binayaran ng sobrang laki si Ahri at isang sikat na female blogger na may 960,000 fans. Yung iba, hindi binayaran. Mabilis ding dumating ang araw ng promotion ni Junkyung. Dinala si Ahri doon sakay ng isang mamahaling supercar. Pagbaba ni Ahri sa kotse, may nagbukas ng pinto para sa kanya. Kahit matagal nang sikat si Minhie, taxi pa rin ang sinasakyan niya. Sa oras na ito, sobrang naiinggit si Minhie kay Ahri pero hindi siya pinansin ni Ahri at dumiretso siya sa loob. Lahat ng tao sa loob, puro mga sikat.
Kasama doon ang sobrang sikat na aktor na si Yeonwoo. Pero habang binabati ni Yeonwoo si Chae-hee, nakita niya si Ahri kaya agad siyang tumakbo papunta doon. Naglabas pa si Yeonwoo ng phone para magpicture sila ni Ahri. Nang makita ni Chae-hee kung gaano sila ka-close, galit niyang hinawakan ang baso ng wine at ibinato iyon kay Yeonwoo. Hindi lang iyon, pinrovoke at pinahiya pa ni Chae-hee si Yeonwoo. Hindi na kinaya ni Ahri, kaya tumayo siya para pigilan si Chae-hee. Sakto, nung tatamaan na sana ni Chae-hee si Ahri, biglang lumitaw si Sihyun at pinigilan siya kasi yung mga tao sa paligid hawak na ang phones nila at nagre-record. Hindi pwedeng maging padalos-dalos si Chae-hee kaya siya na lang ang umalis muna. Nang matapos ang party, lumabas si Ahri at nakasalubong niya sina Junkyung at Sihyun. Nakakagulat, yung dalawang ito hindi raw gumagamit ng social media dati pero bigla nilang finollow si Ahri. Gusto pa ni Sihyun na maging friends sila ni Ahri. Pagkatapos noon, lalo pang tumaas ng tumaas ang popularity ni Ahri. Wala nang choice ang mga celebrities kundi iwan si Minhye at gusto na nilang makipagkaibigan kay Ahri. Kahapon, nung nakaharap ni Ahri ang 4 na celebrities, doon niya tuluyang nadiskubre ang secret sa circle na ito. Yun pala, ito ang secret sa Korean celebrity circle. Pumasok si Chae-hee sa nightclub na naka-high heels. Agad siyang nagpa-order ng ilang tables ng wine. Sa utos ni Chae-hee, binigyan din ng bagong misyon ang mga binata sa VIP room. Masigla pang nagpaalala ang manager sa mga binata na mag-ingat. Sinabi niyang umasta sila na parang lampas 20 years old para piliin sila ni Chae-hee. Tapos masaya siyang nagbitbit ng suitcase at pumasok sa room. Pero pagpasok pa lang ni Chae-hee, nawala agad ang saya sa mukha niya. Nakita ito ni Suju, kaya mabilis lumapit si Chae-hee para batiin siya. Gusto ni Suju na ayusin ni Chae-hee ang conflict nila ni Ahri. Tutal, si Ahri na ang pinaka-hot ngayon sa industry, kaya hindi raw maganda ang conflict para sa kanilang dalawa. Sang-ayon din ang ibang friends sa view na iyon. Pero si Chae-hee, hindi siya yung taong basta susuko sa galit. Nang makita ni Chae-hee si Ahri dito, sobrang nagalit siya. Sa huli, pumalpak ang plan na ayusin ang conflict. Pero bago umalis si Ahri, tumakbo si Suju sa pinto at tinawag siya pabalik, tapos may sinabi siyang kakaiba. Kalmahin daw ni Chae-hee ang sarili niya soon. Maya-maya, sobrang gaganda raw ang mood niya at sa time na iyon, kailangan lang daw mag-sorry ni Ahri kay Chae-hee. Hindi na maintindihan ni Ahri ang sinasabi ni Suju. Sa oras na ito, pumasok ang manager na may dalang suitcase, kasunod ang ilang gwapong guys. Yun pala, madalas pumunta rito ang mga sikat na tao para mag-drugs. At kailangan pa nila ng makakasama sa pag-drugs para mawala ang loneliness nila, kaya kailangan ding pumili ng girls ng tamang guy pagkapasok ni na Ahri at Suju galing sa labas. Hindi na sober si Chae-hee at nakalimutan na niya ang nangyari kanina. Sa una, hindi alam ni Ahri kung anong nangyayari kay Chae-hee. Later on, hinila siya ni Chae-hee para mag-picture silang dalawa. Tapos ipinost ni Chae-hee yung photo sa personal page niya. Dahil sa post na iyon, nagmadaling tumakbo si Sihyun papunta sa dance hall. Sa oras na ito, tiningnan ni Ahri ang paligid. Hindi normal ang estado ng mga tao rito. Binuksan niya ang suitcase sa mesa para tingnan, pero yung laman nito ang nagpapanik sa kanya. Doon niya naintindihan kung anong klaseng sitwasyon ang kinasangkutan nila. Mabilis na hinila ni Ahri si Suju palabas para tanungin siya. Pero sabi ni Suju, kailangan daw nila itong gawin para makapasok sa upper class. Hindi in-expect ni Ahri na ito pala yung upper class na sinasabi nila. Yung upper class na laging pinapangarap ng mga tao, ganito pala kadumi. Sabi ni Suju, dahil magkaiba ang class nila ni Ahri at ng mga taong ito, magkaiba rin ang paraan nila ng paglabas ng stress. Sa oras na ito, mabilis ding sumugod si Sihyun sa loob ng room. Pagkakita ni Sihyun sa gulong eksena, dali-dali siyang lumapit kay Chae-hee at dinilit ang photo at post. Sobrang natakot si Ahri kaya dali-dali rin siyang umalis sa lugar na iyon. Paglabas ni Ahri, nadiskubre niyang nandito rin pala si Junkyung. Yun pala, nakita rin ni Junkyung ang photo ni Chae-hee. Nagkamali siya ng intindi na nag-drugs si Ahri kasama ang iba, kaya ayaw na niyang makipag-date kay Ahri. Galit na sumigaw si Ahri para pigilan siya. Mag-e-explain na sana siya nang may biglang sigaw mula sa loob ng room. May lalaking na-overdose sa drugs at nawala ng malay. Nang makita iyon, mabilis si Junkyung na tumakbo para i-revive ang puso ng lalaki. Kinuha ni Ahri ang phone niya para tumawag ng 119, pero bago pa siya makatawag, may lalaking pumigil sa kanya. Ang lalaking iyon ay si Taejon, kuya ni Junkyung at asawa rin ni Sihyun. Siya rin ang owner ng nightclub na ito. Tinakot ni Taejon si Ahri na huwag tumawag ng pulis. Kahit hindi siya nag-drugs, nasa scene pa rin siya. Kaya kung tatawag si Ahri ng pulis ngayon, masisira ang career niya. Sa huli, matapos mag-isip sandali, pinili ni Ahri na mag-compromise. Sa tulong ni Taejon, mabilis na naayos ang lahat. Pinadaan nila sa backdoor na walang cameras ang mga drug addicts para mailabas. Yung mga celebrities, isinakay sa first car. Isinama ni Sihyun si Ahri at sumakay sila sa second car. Sa huli, tumawag sila ng ambulance. Si Taejon ang lahat ang nag-asikaso. Palihim niyang tinawagan ang hospital director para ayusin ang lahat. Pag-uwi ni Taejon at Sihyun, sinabi ni Taejon sa asawa niya na hanapin si Ahri para mag-usap at huwag itong papayagang magsabi kahit kanino.
Kakauwi lang ni Ahri at iniisip pa kung tatawag ba siya ng pulis o hindi nang makita siya ng nanay niya at mabilis siyang hinila para paupuin sa harap ng computer. Yun pala, ilang araw na ang nakalipas, nagbukas si Ahri ng online store kasama ang mas batang kapatid niya at best friend niya. Maraming fans ang gustong umorder ng damit niya. Dahil dito, binitawan din niya ang idea na tumawag ng pulis. Kinabukasan, niyaya ni Sihyon si Ahri para mag-usap. Bago pa sila makapagsabi ng ilang salita, dumating si Taejon kasama si Junkyung. Sa sandaling iyon, nagkatinginan silang lahat. Hindi alam ni Ahri kung anong gusto ni Taejon gawin. Basta nakita niya lang na naglabas ito ng isang confidential file. Basta pirmahan lang daw ni Ahri, makakatanggap siya ng sobrang laking pera. Siguradong related ang file na ito sa drug use kagabi. Mukhang gusto ni Taejon na bilhin ang katahimikan ni Ahri pero mabilis tumanggi si Ahri. Nang marinig iyon ni Taejon, biglang nagbago ang attitude niya at yung polite na salita niya naging pananakot. Nandito ngayon ang pinaka-powerful na mga tao at si Ahri, ordinaryong tao lang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ahri ang bigat ng pressure mula sa upper class na ito. Habang nanginginig si Ahri at hindi alam ang gagawin, tumayo si Junkyung at hinila siya palayo. Sa elevator, sinabi ni Junkyung kay Ahri na sobrang laki ng pagitan ng reality at imagination. Sinabi rin niya na tanggapin na niya ang totoo. Dahil iniisip ni Junkyung ang safety ni Ahri sa future, nag-decide siyang i-pursue siya ng lantaran. Doon lang daw siya magiging safe. Hindi sinasadya, nakita ito ni Sihyon, nakakalabas lang. Nahihiya siyang tumalikod at umiwas ng tingin. Si Taejon, nakatayo sa gilid at nakatingin lang, hindi kumukurap. Pero hindi alam ni Ahri na nung gabing iyon, pumunta si Junkyung kay Taejon at seryoso siyang binalaan na huwag gumawa ng kahit ano kay Ahri. Pero sa mga sumunod na araw, nakafocus na talaga ang isip ni Ahri sa pagpapatakbo ng store. Dahil sobrang unique ang pagkaka-coordinate ng sweaters, nakakuha ito ng maraming online fans na mahilig sa damit. Basta, si Ahri ang nagko-coordinate ng mga damit, siguradong maraming buyers. Umabot na rin sa mahigit 100,000 ang fans ng store niya, pero hindi tumatagal ang magagandang bagay. Mabilis, nainggit ang mga celebrities sa popularity ni Ahri. Pati si Min Hye, pinili ring makipagsabwatan sa grupo ni Chae-hee para mag-isip ng paraan para saktan si Ahri. Ito ang pinakasikat na fashion show sa Korea. Lahat ng guests sa party na ito, mga influential na tao. Inaayos din ang upuan ng guests base sa rank. Yung mga list ang investment sa pinakamataas na floor pinaupo. Pero yung totoong mayayaman, nasa first row. Klarong-klaro sa ayos ng upuan yung pagitan ng status. Sa sandaling ito, naglakad papasok si Ahri mula sa malayo na may kakaiba at nakakaakit na aura. Agad napunta sa kanya ang tingin ng lahat. Suot ni Ahri ang isang limited edition outfit na pinaresan ng silver shorts. Dahil sa aura niya, akala ng mga tao siya yung model na magpe-perform ngayong araw. Yung mga girls na may galit kay Ahri, sobrang nagulat nang makita siyang dumating. Pero may mas ikinagulat pa ang lahat. Umupo si Ahri sa first row. Pakiramdam ni Chae-hee, sobrang unfair nito. Kaya gusto niyang hanapin ang manager para magtanong at magpa-clarify. Hindi niya matanggap na uupo siya sa parehong row kasama ang isang mahirap na tulad ni Ahri. 1 week ago, hindi pa kilala si Ahri at laruan lang siya na kayang kontrolin ng iba. Kalmado lang si Ahri habang pinapanood ang lahat. Paano nga ba iisipin ng iba na makakarating si Ahri dito? Lahat ito dahil sa best friend ni Chae-hee na hindi dumating. Yun pala, 1 week ago, ginamit ni Ahri ang unique niyang way ng pagmimix and match ng damit para makahila ng maraming fans na bibili ng estilo niya. Dahil doon, sobrang tumaas ang sales. Pero sa time na ito, nagkaroon na ng problema ang business ni Ahri. Pagkatapos ng work, pumunta si Ahri sa supplier para kunin ang goods. Kahit napag-usapan na nilang mag-advance order ng 5,000 na piraso ng damit, sinabihan siya ngayon na out of stock na. Kahit hawak na niya ang resibo, nagdahilan pa rin ang shop owner na kulang ang stock at binaliwala siya. Ganun din ang nangyari sa side ng best friend ni Ahri. Yung 3,000 dresses na na-order nila dati, out of stock din. Nang tanungin nila ang shop owner, napilitan itong aminin na may bumili na raw ng dress ng exclusive. Sa pressure ni na Ahri at ng best friend niya, napilitan ng shop owner na sabihin na ang may gawa ng lahat nito ay Betazoom. Ang company na iyon ang pinakamalaking importer sa Dongdaemun. At yung owner ng Betazoom, si Juan, siya mismo ang pumunta rito para pumili. Hindi kayang banggain ng maliliit na negosyo tulad nila ang ganoong tao. Ngayon, kailangan na ni Ahri mag-refund sa customers. Kapag hindi niya na-handle ng maayos ang issue na ito, mapipilitan silang magsara. Mabilis binuksan ni Ahri ang phone niya para hanapin ang account ni Juan. Puno ang shop ni Juan ng mga damit na pinili ni Ahri at exclusive pa ang pagbebenta. Agad sinabi ni Ahri ito kay BB Famous. Gusto ni Ahri tanungin si BB Famous kung kilala ba niya si Juan. Sumagot si BB Famous na kung kinainisan ni Juan si Ahri, malas lang daw niya iyon. Kasi si Juan ang biggest merchant, madalas siyang magbenta ng maramihan. Kahit ang owner ng Dongdaemun, hindi raw nangangahas kalabanin siya. Kahit alam ni Ahri na hindi na niya mababawi ang goods, sinundan pa rin niya ang address papunta sa place ni Juan. Nasa phone si Juan noon, kausap si Min Hye. Yun pala, naiinggit si Min Hye kaya hinanap niya si Juan para humingi ng tulong. Nang malaman ni Juan na maliit lang ang profit na makukuha niya, agad siyang nagpakita ng inis.
Kakababa pa lang ni Juan ng tawag at pagtalikod niya, nakita niya si Ahri na galit na naglalakad papasok. Minura ni Ahri si Juan na duwag kasi gusto lang niyang imonopolize ang mga damit na in-order ni Ahri. Binalaan ni Ahri si Juan na kapag inulit pa niya iyon, hindi siya palalampasin ni Ahri. Pero wala lang kay Juan ang mga banta ni Ahri. Tumalikod lang si Juan at tinuloy ang paglalaro ng baraha kasama ang friends niya. Umuwi si Ahri na galit. Agad tinanong ni BB Famous si Ahri kung may kaaway ba siya, tapos nag-send si BB Famous ng video. Pagkatapos mapanood ni Ahri ang video, bumalik siya kay Juan at mas naging mayabang pa ang dating niya. Sabi ni Ahri, gusto rin daw niyang makipaglaro ng baraha sa kanila. Hindi alam ni Juan kung anong balak ni Ahri. Pero nang makita ni Juan ang malaking perang dala ni Ahri, pumayag siyang paglaruin si Ahri. Mabilis, tig-2 baraha ang binigay sa bawat isa. Tiningnan ni Juan ang baraha niya at naglabas siya ng 20,000 won. Hindi man lang tumingin si Ahri at diretsyong naglabas ng 500,000 won. Sumabay si Juan at nagdagdag siya ng 1,000,000 won. Sumabay pa rin si Juan, pero tinaasan ni Ahri ang taya hanggang 5,000,000 won. Sa puntong iyon, medyo kinabahan si Juan. Sabi ni Juan, laro lang naman ito, hindi kailangan tumaya ng ganun kalaki. Pero sabi ni Ahri, kailangan daw niyang manalo. Yung tinaya niya, kapareho raw ng presyo ng drinking service. Nang marinig ni Juan ang drinking service, doon niya na-realize na alam ni Ahri ang weakness niya. Tumayo si Juan sa takot at gusto niyang paalisin si Ahri. Pero nakakagulat, yung worried na itsura ni Juan, lalo pang nagpasaya kay Ahri. Tapos binaliktad ni Ahri ang baraha na hindi pa niya tinitingnan. Mas mababa pala ang points nito kaysa kay Juan, pero pasok din ito sa expectations ni Ahri. Ginamit ni Ahri ang pinakamaliit na baraha para manalo ng 5,000,000 won kay Juan. Pagkatapos kutsain ni Ahri si Juan, sobrang good mood niya. Tuloy-tuloy ang swerte niya. Pauwi na siya, nakasalubong ni Ahri ang isang lalaki. Ang lalaking iyon ay si Uncle Kang, matagal na niyang hindi nakita. Noong mga panahong iyon, tinulungan siya ng tatay ni Ahri at ngayon si Uncle Kang, dahil sa sipag niya, nakapagbukas na ng isang sobrang laki na factory. Binigyan pa siya ng mga tao sa paligid ng nickname na King of Imports. Ang factory ni Uncle Kang, itinuturing din na pinakamalaki sa Dongdaemun. Sa mga sumunod na araw, biglang nawala si Ahri. Akala ni Minhye at ng grupo niya nasaktan nila si Ahri hanggang sa mag-mental breakdown kaya pinili niyang maglaho at mamuhay na lang ng normal. Hanggang sa araw na naganap ang fashion show, sinundan ni Suju ang isang kakaibang number papunta sa hotel. Nagsimula rin ang first step ng revenge plan ni Ahri mula kay BB Famous. May natutunan si Ahri na nakakagulat. Madalas daw makipag-physical transaction si Suju sa mayayamang lalaki. Kaya nagpanggap si Ahri na ibang tao at ginamit ang 30,000,000 won para matrick si Suju na pumunta rito. Nang malaman ni Suju na nadiskubre ni Ahri ang secret niya, agad siyang lumuhod at nakiusap kay Ahri. Kapag kumalat ito, wasak ang career ni Suju. Sa oras na ito, agad may hiningi si Ahri sa kanya. Gumamit ng pera para bumili ng front row seat para mapanood ang show. Kaya ginamit ni Ahri ang VIP position na iyon para makapasok sa show. At napansin din ni Jun Kyung ang pagdating ni Ahri. Titig na titig lang siya kay Ahri na nakaupo sa kabila. Kahit matapos ang show, nakatingin pa rin si Jun Kyung kay Ahri. Target ni Ahri ang isang sikat na female model na may 4,500,000 fans at iyon din ang dahilan kung bakit siya pumunta rito. Pagkatapos ng show, nagdala si Ahri ng fresh flowers para sa celebrity na iyon. Yung outfit na suot ni Ahri, hiniram niya lang sa direktor ng company. Outfit iyon mula sa new collection ngayong season. Yung ibang girl, may kapareho ring outfit. Nang makita ng girl na pareho ang suot nila, hindi niya napigilan na purihin si Ahri ng ilang beses. Narinig ni Ahri ang compliment at alam niyang successful siya. Kasi yung suot niyang style, yun ang pinakagusto ng female model. Kinabahan si Ahri kung babagay ba ang pants, pero buti na lang, gustong-gusto ng female model ang porma ni Ahri. Masaya pa silang nagpicture together. Tapos ipinost ng female model ang photo sa personal account niya. Nang maraming pumansin sa photo, wala nang nagawa si Minhye at ang grupo niya kundi magalit at mainggit. Pagkatapos matulungan si Ahri ng sikat na model, lalo pang umusad ng maayos ang career niya. Unti-unti ring natapos ng smooth ang misyon nila kay Uncle Kang. Sumabog din ang sales ng store ni Ahri. Bumibili na ng damit nila ang mga tao sa buong mundo. Ngayong beses, talagang sikat na si Ahri at successfully niyang naitayo ang sarili niyang career. Noong araw na iyon, pumunta ulit si Ahri sa company ni Jun Kyung kasi pinalitan niya dati yung mask sales boss. Ngayon, gusto niyang makipag-cooperate kay Jun Kyung at kaya niyang i-guarantee na mauubos niya ang lahat ng inventory. Nakita ni Jun Kyung na gusto talagang makipag-cooperate ni Ahri pero pinatigil niya siya. Nung magsasalita pa sana si Ahri, sinabi ni Jun Kyung na hindi niya siya tatanggihan makipag-cooperate dahil lang yun ang gusto ni Ahri. Sa sandaling yun, na-touch si Ahri sa lalaking ito. Sinamantala rin ni Jun Kyung ang chance para halikan siya. Ngayong araw, may malaking event, inimbitahan ang mga celebrities para sumali sa promotional activity. Pagdating ng sikat na idol girl sa party, agad silang dinumog ng reporters para i-interview. Habang ini-interview si Minhye, biglang nagulat ang lahat. Napalingon ang mga mata ng lahat, pati yung mga reporters na nag-i-interview kay Minhye, tumakbo agad papunta roon.
Naiwan na lang na nakatayo si Minhee at ang friends niya. Galit nilang tiningnan si Ahri na dahan-dahang bumababa sa hagdan. May 1.3 million fans na si Ahri ngayon. Kasabay nito, siya ang celebrity na pinakamabilis tumaas ang popularity ngayong week. Kahit saan siya pumunta, siya ang center ng atensyon. Nandito ang mga major stations at brands at gusto lang nilang mapalapit sa babaeng si Ahri. Nang makita ni Minhee yung likod na sobrang kinaiinisan niya, sumiklab ulit ang galit niya. Tapos, sa gitna ng sigawan at cheers ng lahat, nagtipon si Ahri at ang mga celebrities, pero kabaliktaran, nakatitig ang mga celebrities kay Ahri na may inggit sa muka. Ito na siguro ang pinaka-boring na promotional activity na nasalihan nila. Kahit nagsimula na yung next activity, si Minhee at yung grupo niya, pinaupo pa rin sa back row. Hindi nagtagal, dumating din dito yung sikat na female model na si Bom. Nagulat ang lahat nang makita si Bom, pero nakakagulat pa, lumapit si Bom kay Ahri. Agad itong na-capture ng mga tao sa paligid. Yung kapatid ni Ahri at close friend niya, sobrang humanga rin kay Bom. Yung mas batang kapatid, sobrang proud na nakikipag-date si Ahri sa isang sikat na tao. Hindi naman proud ang grupo ni Chaehee. Galit na galit si Chaehee at tuloy-tuloy ang pag-inom niya, isang baso pagkatapos ng isa pa. Sobrang inggit ang mga girls nang makita nila yung eksena at hindi sila nagtipid sa panlalait kay Ahri. Samantala, masayang tumatawa at nagjo-joke si Ahri kasama si Bom. Grabe sila kung laitin si Ahri at hindi lang iyon, biglang tinaasan ni Minhee ang boses niya. Narinig iyon ni Ahri sa VIP area sa harap, kaya binati niya si Bom at umalis. Dahan-dahang naglakad si Ahri papunta sa grupo ni Chaehee. Nung humarap si Ahri sa grupong laging naninira sa kanya, syempre hindi niya pinalampas ang chance na barahin sila. Dati, kinriticize ni Minhee si Ahri dahil mahirap siya, pero ngayon milyon-milyon na ang fans niya, kaya feeling ni Minhee umaasta si Ahri na parang ang taas-taas niya. Pero feeling ni Ahri, ang taas naman talaga niya, at hindi siya natakot na i-criticize ang mga taong ito. Dati, tinrato nila siya na parang murang bagay. Tinanong ni Ahri kung hindi ba nila masyadong pinapansin noon ang family background niya, pero ngayon, lahat daw biglang nagbago. Pagkasabi noon, umalis agad si Ahri. Nakita ni Chaehee ang attitude ni Ahri at parang nabaliw siya. Tumayo si Chaehee at gusto niyang hilahin si Ahri pabalik para makipagtalo, pero nadula si Chaehee sa harap ng lahat. Hindi lang yon, natumba pa niya yung wine table sa tabi niya. Kaya natapon ng wine sa buong katawan ni Ahri. Sa sandaling iyon, agad napunta kay Chaehee ang atensyon ng lahat. Ayaw mapahiya ng friends niya, kaya mabilis nila siyang tinulungan tumayo at umalis. Nakita ni Bom na natalsikan ng wine ang skirt ni Ahri at gusto niyang maghanap ng tissue para punasan. Dumating din mula sa malayo si Junkyung at yung best friend ni Ahri. Nag-alala yung best friend ni Ahri nang makita niyang may wine stain ang skirt ni Ahri. Kahit brand-sponsored ang skirt na ito, kaya naman itong bilhin ulit ni Ahri, kaya hindi siya masyadong nag-worry. Dahil sa incident na ito, na-realize ni Ahri na nag-iba na ang buhay niya. Dati, siya yung taong hindi man lang makapanghiram ng skirt sa company, pero ngayon, sa maikling panahon, nakasuot na siya ng mamahaling skirt. Habang litong-lito pa siya, nakasalubong niya si Taejon na papasok. Sa oras na iyon, may boses ng babaeng nakikiusap mula sa tunnel sa tabi niya. Yung babaeng iyon, hinahanap ang kapatid niya pero sinabihan siya na may ginawa raw na kalokohan ng kapatid niya. Yung kapatid niya yung namatay dahil sa drug overdose ilang araw na ang nakalipas. Nakuha rin nito ang atensyon ni Ahri at Taejon. Ngayon, nandito lahat ng mga taong may alam sa nangyari nung araw na iyon. Hindi alam ni Sihyun ang nangyayari kaya lumapit siya para tanungin yung girl pero pinutol siya ni Taejon. Inutusan niya agad ang staff niya na ilayo yung girl doon. Sa ngayon, si Junkyung lang ang nakakaalam kung bakit ginawa iyon ng kapatid niya. Mabilis umalis si Junkyung kasama si Ahri. Habang pauwi sila, hindi sinabi ni Junkyung ang identity ng namatay. Kinomfort lang ni Junkyung si Ahri na gagawin niya ang best niya para protektahan siya. Samantala, naiwan pa rin doon si Sihyun. Ngayon, nahulaan na niya ang lahat. Galit na tinanong ni Sihyun ang asawa niya kung yung lalaki ba yung namatay dahil sa drug use. Pero narinig ang usapan nila ni Minhee na nakatayo sa isang sulok. Pag-uwi, nakahanap ng oras si Sihyun para yayain si Junkyung na mag-usap kasi siya yung taong minahal niya dati. Sinabi rin niya kay Sihyun ang totoo na pagkatapos ng incident, yung lalaking na overdose sa drugs ay na-cremate. Nang pumunta ang relatives nito sa bar, sinabi ni Taejon na may ginawa raw itong kalokohan. Sinabi ni Junkyung kay Sihyun na siya na ang bahala sa natitira, pero tinanggihan ni Sihyun ang kabaitan niya. Kasi para itago ni Taejon ang krimen ni Chaehee, ginawa niya ang kasalanang iyon. Habang nag-uusap sila, naalala ni Sihyun ang mga nangyari dati. Yun pala, si Junkyung ang bumili ng limited edition outfit para kay Sihyun. Masaya sana sila, pero dahil gusto tumakbo ng tatay ni Sihyun bilang presidente, pinilit siya nitong pakasalan si Taejon. Kasi si Taejon ang pinakamakapangyarihan, si Taejon lang ang makakatulong kay Sihyun para maging presidente. Dahil doon, naghiwalay sina Sihyun at Junkyung. Ngayon na nasa harap niya ulit yung taong mahal niya, talagang wasak ang puso ni Sihyun. Sa side na ito, inaayos ni Ahri ang buhok niya nang makatanggap siya ng message kay BB Famous. Pero ngayon, kakaiba ang dating ng attitude ni BB Famous, kaya nakaramdam si Ahri ng hindi normal.
Kinuwestiyon ni BB Famous si Ahri dahil lang mabagal siyang mag-reply. Nagtanong pa si BB Famous ng mga tanong na sobrang hirap sagutin. Tapos finollow pa ni BB Famous ang secondary account ni Ahri. Kahit hindi alam ni Ahri kung sino iyon, sobrang enthusiastic si Minhie sa pagtulong at lalo nitong pinaramdam kay Ahri na may mali. Kaya tinanong ulit ni Ahri kung sino talaga si BB Famous. Pero ngayon, nagalit si BB Famous at hindi na nag-abala mag-reply kay Ahri. Sa halip, si Chae-hee ang tinext ni BB Famous. Dahil nainis si BB Famous sa ginawa ni Ahri ngayon, pumunta siya sa taong may pinakamasamang relasyon kay Ahri para makipag-usap. Sinabi ni BB Famous kay Chae-hee na alam nila kung bakit naabot ni Ahri ang mga achievements niya ngayon. Kapag nabunyag ang secrets ni Ahri, mawawala sa kanya ang lahat. Kasabay nito, may malaking incident na nangyari kagabi. Sa time na iyon, may nadiskubre si Minhie na nakakabigla. Gumamit siya ng fake account para ipadala ang balita sa editorial office. Mabilis, naging mainit na topic ang balita tungkol sa isang celebrity na nag-drugs at nakakapatay. Dito, inutusan ni Taejon ang mga tao niya na hanapin agad at burahin lahat ng articles. May pinagdadaanan si Ahri kaya hindi niya nabuksan ang phone niya. Sa oras na ito, alam ni Junkyung ang incident kaya pumunta rin siya kay Taejon. Sobrang galit si Junkyung at kinwestiyon niya kung paano hinandle ni Taejon ang lahat. Gusto ni Junkyung na sabihin ni Taejon ang buong katotohanan kasi doon lang hindi madadamay ang mga inosente. Galit na tinanong ni Taejon si Junkyung kung dahil ba kay Ahri kaya naglakas loob siyang mag-suggest ng ganun. Pero pinayuhan ni Taejon si Junkyung na ayusin niya ang sarili niya. Kasi kapag nasira ang reputation ni Taejon, maapektuhan din ang company ni Junkyung. Sa side na ito, abala si Ahri sa paghahanda ng livestream kasama ang isang Chinese idol. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang alam sa kumakalat na impormasyon online. Alam ng best friend ni Ahri pero hindi niya sinabi kay Ahri dahil sa livestream. Nalaman ni Sihyun ang lahat kay Junkyung kaya nagalit siya at nakipagtalo sa asawa niya. Tinanong ni Taejon si Sihyun kung ano ang dapat niyang gawin. Dapat ba niyang ipaalam sa lahat ang katotohanan? Kapag nangyari iyon, mabubuking din ang drug use ni Chae-hee. Pero sa isip ni Sihyun, ayaw lang talagang maapektuhan ang negosyo ng asawa niya at hindi siya nag-aalala kay Chae-hee. Nainis si Taejon sa sinabi ni Sihyun at naghinala pa siya na may relasyon siya kay Junkyung. Para na siyang ibang tao ngayon, hindi na siya kasing kalmado gaya dati. Tapos, hinanap ni Sihyun si Ahri at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Sobrang nagulat si Ahri. Pero sabi ni Sihyun, aayusin daw niya ito ng maayos. Hindi niya idadamay si Ahri. Gusto lang ni Sihyun na alam ni Ahri ang current situation para hindi siya masyadong mag-worry. Pinayuhan ni Ahri si Sihyun na huwag nang itago ang katotohanan kasi serious crime ang drug use. Pero diretsahang sinabi ni Sihyun kay Ahri na kapag nabunyag ang totoo, hindi lang reputations ni na Chae-hee at Taejon ang masisira, pati career ni Ahri maaapektuhan din. Sa oras na iyon, hindi na talaga alam ni Ahri ang gagawin. Kinabukasan, nung nakipagkita si Ahri sa Chinese idol, tuloy-tuloy niyang iniisip ang drug use incident. Pero sa huli, pinili pa rin ni Ahri na tapusin ang importanteng livestream na ito. Mabilis, inimbitahan dito ang magandang si Jiang Wei. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Nabenta ni Jiang Wei ang buong 1 million packages ng inventory. Sobrang nagulat ang lahat sa result na ito. Sold out lahat ng products. Mahigit 300,000 ang nanonood ng livestream. Ipinakita ng result na sobrang successful ang unang cooperation ni na Ahri at Jiang Wei. Nakatulong din ito para tumaas pa ang followers ni Ahri. Ngayon, umabot na sa 11,500,000 ang fanbase ni Ahri. Pagkatapos ng livestream, dumiretso agad si Ahri sa police station para i-report ang kaso. Sinabi niya na sa party ilang araw na ang nakalipas, may ilang taong nasa paligid niya na gumamit ng drugs. May isang lalaki na namatay dahil sa drug overdose. Alam ni Ahri na kapag sinabi niya ito, halos matatapos ang pangarap niyang maging celebrity kasi maraming makapangyarihang tao ang involved dito. Sa totoo lang, habang papunta siya rito, hindi rin alam ni Ahri kung bakit niya ni-report. At mabilis din niyang naranasan ang consequence ng maling desisyon niya. Habang nagbibigay ng statement si Ahri, narinig ng chief ang usapan nila ng pulis. Agad niyang tinawagan si Taejon. Isa siya sa mga taong nag-asikaso sa bangkay, yung direktor, dahil taon-taon siyang sinusuhulan ni Taejon. Ngayon, tinanggal niya yung matuwid na pulis sa investigation team. Sa side na ito, naimbestigahan na ng mga tauhan ni Taejon kung sino ang unang nag-leak ng balita online. Nang makita ni Taejon na nasa listahan si Ahri, bigla siyang nakaisip ng paraan para mawala lahat kay Ahri. Sa side na ito, nagtitipon sina Minhie at ang grupo niya sa massage parlor. Ipinakita ni Chae-hee sa kanila ang conversation ni na Ahri at BB Famous. Doon nila naintindihan na may tumutulong pala kay Ahri, kaya niya naabot ang achievements niya ngayon. Habang pinag-uusapan nila kung paano haharapin si Ahri, biglang bumukas ang pinto. Ang pumasok ay employee ng massage parlor. Siya rin ang mas batang kapatid ng biktimang namatay dahil sa drug overdose. Dahil binigyan siya ni Taejon ng malaking compensation, hindi na siya bumalik para manggulo ulit. Pero totoo ba talaga yon? Dahil naputol yung usapan, bad trip ang mood ni na Chae-hee at ng friends niya ngayong araw. Mabilis nilang pinalayas yung babaeng employee.
Pagkatapos nun, nag-usap silang apat ng matagal, pero wala silang maisip na paraan para harapin si Ahri, kaya napilitan na lang silang umuwi. Pag-uwi, palihim na kinontak ni Minhie si BB Famous. Desidido si Minhie na saktan si Ahri, kaya sunod-sunod siyang nag-send ng messages doon sa misteryosong tao. Lahat ng messages, puro galit at puot ni Minhie kay Ahri. Umaasa si Minhie na tutulungan siya ni BB Famous na mapahamak si Ahri. Mabilis, pumayag si BB Famous. Pagkatapos nun, nagsimula si BB Famous magpakalat ng masasamang chismis tungkol kay Ahri online. Puno ang mga pahayagan ng articles na minumura siya. Hindi lang yun, gumagawa pa si BB Famous ng mga kwento para sirain ang reputation ni Ahri. Tapos gumawa pa si BB Famous ng picture ng sarili niya. Nang ma-post ang bad news sa social media, naging topic agad si Ahri ng lahat. Pero ngayon, grabe ang panlalait sa kanya ng netizens. Sinabi ni Minhie sa friends niya ang good news, at nung nabasa nila yung balita, pinuri nilang lahat si BB Famous. Nang marinig ni Junkyung ang balita, agad siyang nag-drive para sunduin si Ahri. Sa oras na yon, hindi pa rin alam ni Ahri ang nangyayari. Nung narinig niya ang balita, agad siyang nataranta at natakot. Siyempre, alam ni Ahri na si BB Famous ang nasa likod nito, pero hindi niya in-expect na ganun kabilis at ganun kalala ang pagkalat ng balita. Pero si Junkyung, sobrang tiwala na siya sa pagkatao ni Ahri, kaya ngayon, kahit gaano siya tumanggi, desidido si Junkyung na tulungan at ipagtanggol siya. Kaya sinet niya ang livestream time sa 9 PM at lilinawin ni Ahri ang fake news na kumakalat online. Pero dumating na ang next move laban kay Ahri. Agad pumunta si Taejon kay Minhie. Nang makita ni Minhie na hinanap siya ni Young Master Taejon, agad niyang naintindihan kung gaano kaseryoso ang problema. Lumuhod siya sa sahig at nakiusap na patawarin siya. Nakita ni Taejon ang kawawa niyang itsura at naabot niya ang gusto niyang mangyari. Habang nagli-livestream si Ahri para ipaliwanag ang fake news, inilagay siya ni Taejon sa alanganin. Pinag-livestream din si Minhie matapos siyang takutin ni Taejon. Nakakagulat, mas maraming shares ang livestream ni Minhie kaysa kay Ahri kasi lahat ng sinasabi ni Minhie kay Ahri niya sinisi. Mula sa pangbubuli hanggang sa drug shock, lahat raw kasalanan ni Ahri. Sabi ni Minhie, tahimik lang siya kasi tinakot siya ni Ahri. Pinilit daw siya ni Ahri magsinungaling. Hindi lang yon, sinabi pa ni Minhie na drug addict si Ahri at palagi raw nagda-drugs. Napanood ng nanay ni Ahri ang livestream ni Minhie at nahimatay siya sa mismong lugar. Pero si Sihyun at si Junkyung, tiwala pa rin sila kay Ahri. Kinabukasan, pumunta si Junkyung kay Taejon. Alam nilang lahat na si Taejon ang may gawa ng lahat nito. Tinakot ni Junkyung si Taejon na nandun din siya nung araw na yon. Kasabay nito, naglabas si Junkyung ng statement. Ang ibig sabihin ni Junkyung, gagawin niya ang lahat para protektahan ang taong mahal niya kasi nandun din siya sa drug incident nung araw na yon. Witness din siya. Sobrang galit si Taejon pero wala siyang masabi nang marinig niya ang banta ni Junkyung. Pagkatapos, sabay umalis sina Junkyung at Sihyun. Sabi ni Sihyun, gusto rin niyang tumulong para linisin ang pangalan ni Ahri. Tapos nag-drive si Junkyung papunta sa lugar ni Ahri pero sa daan, naaksidente siya ng malala. May pinasunod si Taejon para saktan si Junkyung at sirain ang ebidensya. Sa oras na ito, malapit nang matapos ang laban ng mga celebrities. Walang makaka-imagine na yung misteryosong tao sa likod ng lahat nito, siya pala yun. Yun pala, yung girl na ito ang BB Famous. Walang makaka-imagine na ang isang babaeng nagmamasahe ng customers pwedeng tumira sa ganitong environment. Magulo ang kwarto, puno ng basura, sobrang baho, at may fried chicken kung saan-saan. Ang hirap isipin na lugar ito ng mga taong nakatira pa. Araw-araw pagkatapos ng work, nagla-login siya sa misteryosong account na yon. Ang dahilan kung bakit napakarami niyang nalalaman kasi madalas pumunta sa massage parlor na pinagtatrabahuhan niya ang mga celebrities sa internet. Habang nagkukwentuhan sila, hindi sinasadya. Marami silang nabubulalas na maduduming bagay. Ginawa niyang tools ang mga bagay na iyon para ituloy ang plano niya. Sa tuwing nagmamasahe siya ng celebrities, pwede niyang ilabas ang phone niya ng palihim para mag-record. Sa hirap ng buhay niya, naging masama ang ugali niya. Sa gabi, umiikot pa siya at nagchichismis tungkol sa ibang tao para aliwin ang sarili niya. Para sa kanya, trabaho yon. Ang dahilan kung bakit mabilis na booking ang identity niya kasi nawala na kay Ahri ang lahat. Yun pala, ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap si Ahri ng tawag mula kay Sihyun. Pagpunta ni Ahri sa hospital, nakita niya si Junkyung na nakahiga at walang malay sa hospital bed. Tapos nakatanggap ulit si Ahri ng tawag. Sabi ng tumawag, patay na si Uncle Kang. Si Ahri ngayon ang target ng cyberbullying. Kahit nakabenta siya ng 1 million items, lahat iyon ni-return. Hindi kinaya ni Uncle Kang, kaya gumawa siya ng kalokohan. Bago siya mamatay, iniwan niya si Ahri ng suicide note. Hindi siya sinisi ni Uncle Kang kasi sinabi naman daw ni Ahri sa kanya na mag-ingat siya. Dapat tumigil na raw sila nung mismong time na yon. Napredict na nila ang mangyayari, pero dahil sobrang greedy si Uncle Kang at hindi siya nakinig kay Ahri, ayan, umabot sa hindi na kayang ayusin. Pagkatapos mamatay ni Uncle Kang, ginamit ni BB Famous ang pagkamatay niya para isisi sa employee ang kalokohan na ginawa nito. Tuloy-tuloy siyang nagpo-post online para ipahiya si Ahri. Sabi niya, si Ahri raw ang nag-udyok sa lahat.
Dahil sa pagkamatay ni Uncle Kang, magagawa raw ni Ahri na takasan ang responsibilidad niya. Lumaki agad ang public outcry. Maraming netizens na walang alam sa totoo ang nagsimulang maniwala kay BB Famous. Paulit-ulit nilang sinasabi na dapat mamatay na si Ahri. Samantala, ang pinakanakinabang sa incident na ito ay si Min Hye. Kasi dati, natatabunan si Min Hye ng atensyon dahil kay Ahri. Ngayon na binabash si Ahri ng lahat, mas lalo pang sumikat si Min Hye at mas minahal siya ng mga tao. Sinamantala ito ni Min Hye at ng grupo niya, nag-livestream sila at sobrang laki ng kinita nila. Sobrang galit si Sihyun sa side na ito. Tinawagan niya si Ahri pero walang sumasagot. Sa oras na ito, pumasok din si Taejon. Kinuha ni Taejon ang file at inilapag sa tabi ni Sihyun. Yun pala, alam na ni Sihyun ang scheme ni Taejon. Ngayon, siya naman ang nag-propose na maghiwalay at yung file ay divorce papers. Habang sinasagot ni Taejon ang mga tanong ng asawa niya, nagsimula siyang takutin si Sihyun. Pinapaalala ni Taejon kay Sihyun na isipin niya ang tatay niya. Kung magiging member ng National Assembly ang tatay niya o hindi, nasa kamay daw ni Sihyun yun. Kasi ang daming ginawang masama ng tatay ni Sihyun. Kapag hindi na siya biyenan ni Taejon, lahat ng charges na pinipigilan ni Taejon dati, ibibigay na niya sa pulis. Yumuko lang si Sihyun ng tahimik habang tinatakot siya ni Taejon. Pero habang nagsasalita si Taejon, mas lalo siyang lumalala. Lumapit pa si Taejon kay Sihyun para pahiyain siya. Pinapakita niya na ibang klase si Sihyun kumpara sa ordinaryong tao. Hindi kinaya ni Sihyun ang mapanlait niyang kilos. Kaya ngayon, desidido siyang makipag-divorce. Dati, iniisip ni Sihyun ang pamilya niya, pero ngayon, pipiliin na niya ang tama. Matapang na tumindig si Sihyun laban kay Taejon. Ngayon, pinili niyang protektahan ang sarili niya. Sa side na ito, tiningnan ni Ahri si Junkyung sa huling pagkakataon. Nagdesisyon siyang tapusin na ang masakit niyang buhay. Hindi nagtagal matapos umalis si Ahri, nasa labas na rin si Sihyun ng hospital room. Sa sinabi ng nanay ni Junkyung, nalaman ni Sihyun na kakarating lang din ni Ahri dito. Umakyat na raw siya sa rooftop. Naramdaman ni Sihyun na may mali, kaya mabilis siyang tumakbo paakyat sa rooftop. Sa oras na ito, nakatayo si Ahri sa gilid ng railing. Kahit gaano pa katatag si Ahri, hindi niya pa rin kinaya. Habang isa-isang nawawala ang mga taong mahalaga sa kanya, hindi na kinaya ni Ahri ang unfair na mundong ito. Wala na sa kontrol niya ang lahat. Sumugod si Sihyun para pigilan si Ahri. Hindi in-expect ni Ahri na yung pagkakamali niya madadamay ang iba. Dahil sa sobrang tigas ng ulo niya, napilitan si Uncle Kang na gumawa ng ganong negatibong choice. Pinagsisihan ni Ahri na hindi niya pinakinggan ang warning ni Taejon. Tuloy-tuloy na kinomfort ni Sihyun ang kawawang girl. Kasabay nito, sinabi ni Sihyun kay Ahri na siguradong magigising si Junkyung. Kailangan maging matatag si Ahri at magpatuloy hanggang dulo. Pinrotektahan siya ni Junkyung ng ganun, kaya para kay Junkyung, kailangan niyang lumaban hanggang dulo. Sa huli, hindi pinili ni Ahri ang kamatayan. Buti na lang, dahil sa encouragement ni Sihyun, nag-decide siya na lumaban one last time. Bago kumilos si Ahri, sinabi niya kay Seonhyuk na kapag naging successful ang last time na ito, may chance siyang sumikat ulit. At kung mangyari yon, pwede siyang maging sobrang sikat at mapaparusahan niya yung mga taong nanakit sa kanya. Pagkababa ng tawag, inapakan ulit ni Ahri ang gas at dumiretso siya papunta sa dagat. Kinabukasan, naging hottest news sa social media ang pag-alis ni Ahri. Pansamantalang napatahimik nito ang mga taong naninira sa kanya. 3 months pagkatapos ng incident, kahit medyo humupa na, marami pa ring balita tungkol kay Ahri ang kumakalat kung saan-saan. Hanggang sa isang araw, yung Ahri na namatay, biglang nag-livestream. At ipinakita pa niya ang totoong mukha niya. Biglang tumaas ng 10,000 ang nanonood. Tuloy-tuloy pang dumami ang viewers at mas maraming tao ang naging interesado sa story ni Ahri. Curious ang mga tao kaya nag-click sila para manood. Sa kanila, si Chungwa ang pinakamaraming comment. Paulit-ulit niyang tinatanong kung bakit buhay pa si Ahri. At yung pagbalik ni Ahri, natakot din si Min Hye at ang grupo niya. Pagkatapos nito, opisyal nang nagsimula ang revenge journey ni Ahri. Habang nakukuha ni Ahri ang atensyon ng lahat, sinabi niya lahat ng masasamang ginawa sa kanya ng grupo ni Min Hye. Kinuwento rin ni Ahri ang tungkol sa bangkay na tinamaan ng drugs na palihim na na-cremate. Inilabas niya lahat ng ebidensya sa krimen ni Taejon. Sa ngayon, sobrang laki na ng interest ng mga tao sa case at hinihingi rin ng netizens na imbestigahan ng pulis ang totoo. Bukod pa doon, nabunyag din yung story na yung matuwid na pulis ay ipinag-transfer ng chief. Wala nang choice ang prosecutor kundi iutos ang pag-aresto kay Taejon. Sa araw ding iyon, pumunta ang pulis sa lugar ni Taejon para magsagawa ng search. Sa oras na ito, sinisira pa rin niya lahat ng ebidensya at inutusan niya ang mga tauhan niya na hanapin ang IP address ni Ahri. Pero pumunta rin ang mga reporter sa bahay ni Taejon para manghuli ng balita. Kasabay nito, sobrang natakot din ang doktor at nag-empake na siya para mag-abroad kasi siya yung nagtago ng bangkay para kay Taejon. Pero nakakagulat, napigilan pa rin siya ng pulis. Yung matalinong si Min Hye, maaga siyang pumunta sa kulungan para dalawin ang nanay ni Ahri. Sa oras na ito, balak din ni Min Hye lokohin ang nanay ni Ahri na sobrang okay daw ang relationship nila ni Ahri. Gusto ni Min Hye na kausapin ng nanay ni Ahri si Ahri para patawarin siya. Pero hindi alam ni Min Hye na nung araw na nag-leave si Ahri, nakita na ng nanay ni Ahri ang masama niyang ugali.
Nung halos dumidilim na, nahanap ng pulis ang address ni Ahri. Nasa suburbs siya ng Seoul ngayon. Kasabay nito, yung mga nakatanggap ng balita ay sina Taejon at si Hyun. Agad nagpadala si Taejon ng tao sa lugar na iyon. Sinabi naman ni si Hyun ang balita kay Junkyung na kakagising lang. Si Junkyung ang pinakamalapit kaya mabilis siyang pumunta doon. Pero pagpasok niya sa room, nakita niya sa broadcast ang totoong mukha ni Ahri. Natakot si Junkyung. Yun pala, hindi si Ahri ang nagbo-broadcast, kundi ang best friend niya. Gumamit ng AI technology ang best friend para palitan ang mukha niya. Ang tumulong para maitago ang IP address nila ay ang mas batang kapatid ni Ahri. Lahat ito, plan para painin si Chungwan na magpakita. Sa mismong sandaling nag-login si Chungwan sa account, nakuha ng mas batang kapatid ni Ahri ang IP address niya. Sa oras na iyon, si Ahri na mismo ang haharap kay Chungwan. Eksakto ito ang gusto ni Ahri. Pagkatapos malaman ni Ahri ang identity ni BB Famous, nagpanggap siya na customer na mag-isa lang pumunta sa massage parlor. Tinawagan ni Ahri si Chungwan para magpamassage. Masiglang binati ni Chungwan ang customer pagdating niya, tapos mabilis naghanap ng paraan si Chungwan para makipagkwentuhan sa customer. Nang makita ni Chungwan na hindi sumasagot si Ahri, bigla siyang nagpakita ng sobrang galit na mukha. Nung nakita lang ni Chungwan ng malinaw ang mukha ni Ahri, doon siya sobrang nagulat. Doon lang kinwestiyon ni Ahri si Chungwan. Tinanong ni Ahri si Chungwan kung masaya ba siyang manginsulto at magmura ng iba. Habang wasak si Ahri at hindi makalaban, tuloy-tuloy si Chungwan sa pagtatype sa keyboard para itulak siya sa kamatayan. Sa una, gusto ni Ahri tapusin na ang lahat, pero later on, desidido na siyang hulihin yung taong nanakit sa kanya. Yung tuloy-tuloy na reklamo ni Ahri, natakot si Chungwan. Nagwala si Chungwan at tumakbo palabas. Balak niyang kunin ang mga gamit niya at umalis. Pero hinarangan siya ni Seonhyuk sa baba. Nang makita niyang wala na siyang takas, binasag niya ang glass door. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang pagsisisi sa mga ginawa niya. Tuloy pa rin ang pagmumura ni Chungwan sa mga sikat na mas maganda ang buhay kaysa sa kanya kasi yung daily expenses nila katumbas na raw ng isang taong paghihirap niyang trabaho. Yung pagyayabang nila, parang ginawang impyerno ang buhay ni Chungwan. Sa oras na iyon, sobrang mababa ang tingin niya sa sarili niya. Pakiramdam niya, kulelat siya at hindi siya kumikita tulad ng iba. Pero imbes na magsikap tulad ng iba, naghahanap siya ng paraan para saktan ng iba. Sa oras na ito, parang nabaliw na siya, binaliwala na niya ang payo ng iba. Sa huli, pinili ni Chungwan na tapusin ang sarili niyang buhay. Sa oras na ito, nabunyag na ang buong katotohanan. Naaresto si Jay dahil involved siya sa drugs. Nabuking ni Mr. ni Suju na bar girl siya kaya humingi siya ng divorce. Yung short-haired girl na nagli-livestream, umiyak at tuloy-tuloy humingi ng sorry kay Ahri. Binabash din siya ng todo ng netizens. Sa oras na ito, nag-e-empake na rin si Minhye para umalis, pero pinigilan siya ng best friend niya. Ang taong ito ay asawa ng doktor na tumulong kay Taejon magtago ng bangkay. Si Minhye yung nagbunyag online tungkol sa pagtatago ng bangkay. Sa oras na ito, hindi lang career ang nawala kay Minhye, pati friendship niya tuluyang nasira. Lahat ng taong involved sa drug shock incident, inaresto ng pulis. Si Taejon na may pinakamalaking kapangyarihan, binanatan din ni Junkyung. Hindi rin pahuhuli ang lakas ni Junkyung kay Taejon. Witness din si Junkyung na nakakita kay Taejon na naglipat ng bangkay. Ang naghihintay kay Taejon ay mga araw niya sa kulungan. Pagkatapos maayos ang lahat, bumalik sina Ahri at si Hyun sa bahay ni Chungwan. Gusto nilang makita kung ano talaga ang kalagayan ng tinitirhan niya. Pero pagpasok nilang dalawa, nadiskubre nila na sobrang pangit ng lugar ni Chungwan. Ang gulo ng kwarto, eksaktong katulad ng ugali niya. Tapos binuksan ni si Hyun ang tablet niya at ipinakita kay Ahri. Umabot na sa halos 4 million ang followers niya. Excited ang netizens sa pagbabalik ni Ahri. Pero ngayon, pinili ni Ahri na sumuko. Hindi na siya interesado sa kasikatan. Gusto na lang niyang mamuhay bilang isang confident at masayang girl. Kahit dumami pa ang followers, hindi niya na kailangan ng validation ng iba. Ang mahalaga, nakabangon siya at this time, sarili na niya ang pipiliin niya.